mahalagang talakayan. Bakit ba dapat na maging matuwid ang isang tao o ang isang kapatid sa daigdig o lalong-lalo na Kung ano nasa ating isip at nasa ating puso, yun ang ating magiging way of life. At ang ating way of life ay mag-result into action. Bunga ng ating mga gawain. Dumating na po tayo sa sandali ng ating banal na pagtitipon. Mga sandali pong ito, para po sa buwan ng Pebrero, meron tayong mga schedule ng pasalamat. February 11, dalawang lokal po yun sa lokal ng ang gaganapin. Lokal ng Santa Teresita, Lumbang, Calamba. Gaganapin po yan sa Santa Teresita. Kasabay din po ang ating mga kapatid dito sa lugar ng Balayan, Batangas. Doon naman po gaganapin sa dako ng ating kapilya sa lokal na Balayan, Batangas. Then February 26 ay doon naman sa San Isidro, lokal ng San Isidro. Kaya mahalaga rin po na meron tayong mga maipadalang record ng ating mga pag-awit para sa makikisa po natin sa pasasalamat ng ating mga kapatid. At sa pagkakataon pong ito ay sisimula na po tayo. Awitin po natin yung page 5, Samo Aydin King. Kami ngayon naririto, dumulog sa harap mo, samo namin ay tingin mo. Pag-ingat mo, Ama, igawad mo. Ikaw ang aming kanlungan, ang malaking bato, malayo ang matibay, pag-asa ng iyong bayan, tinatawag sa'yo sa aming kalagayan, lang ay mahirap, walang tibay, kung di mo kami maalalayan, mawawala ang lahat.
tinatawag sa'yo Next song, page 16, Bilanggo. May pag-asa ka pa upang makalaya o taong bilanggo ng maling akala sa iling pananaw ang ikinatutuwa ibigay ang hiling ng matawang ginhawa ng laman ay nagpakadamta. Bulaklak ng damo ang nakakapara bago ka manuot ay hanapin muna ang makapagbubukas sa rehas ng sala ang katotohanan ang magpapalaya iwagan ng Diyos na kanyang salita sa inilisligin ay pinaunawa sa lahat ng kanyang mga manggagawa
bulaklak ng damo, mga kapara. Bago ka maluog, ay hanapin mo na ang makabubukas sa rehas ng sala. Bago ka maluog, ay hanapin mo na ang makabubukas sa rehas ng sala. Page 20, Panahong Mapanganib.
makinig at tayo po ay mananalangin. Panginoon, aming Diyos, abang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilunupong mga alipin, sama-sama po nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangayong papa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Nagkapasalamat po kami sa iyo, aming Ama, dahilan po sa iyong mayamang pag-ibig at kabutihan na iyong ibinigay sa aming mga buhay. Lakas ang aming hininga, lahat ng mga bagay na aming kinabuhay at tinangkilik sa isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay mula po sa dakilang biyaya ng iyong masaganang pagkapala. Dakilang Ama, ang higit sa lahat, hindi po namin malimot ipagpasalamat, amin pong alalahanin, amin pong kilalanin na isang malaking utang na loob, ang katotohanang minsang pinapagliwanag mo po sa aming mga buhay. Sa wabisa ng iyong dakilang pagmamahal, hula ng iyong mga propeta, naganap sa bawat iya sa amin na kami, na di mo dating bayan ay ginawa mong bayan. Pinagalaw po kami ng dakilang pamana at pangako. Ang banal na biyaya, napuspos ng biyaya at katotohanan, ipinagkalaw po sa bawat iya sa amin sa magitan ng pagkakahayag ng aming Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu Santo na iyong ipinangako, na nagtuturo sa amin at nagkapaalala sa amin ng lahat ng iyong mga sinabi. Dahil po dito, Ama, sa aming abang kalagayan, ay wala po kami mahagilap na bagay na maaari po naming itumbas sa iyong mayamang mga pagkapala at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kundi maliban na lamang po ang sa ganitong mga kaparaanan na sa tuwing dumarating ang oras, ang sandali ng aming pananambahan sa iyo, ay magsama-sama naman po kaming iyong mga anak na babuklod ang aming mga puso't damdamin ng banal na kaisipang nagmumula sa iyo upang ikaw, dakilang Ama, ay pagsama-samahan naming purihin at dakilain, parangalan ka namin at sambahin po namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Dakilang Ama, ikaw ang Diyos ng langit, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay ukol sa aming mga buhay. Ang mga lihim na bahagi ng aming pagkatao, ang aming mga panukala, ang aming mga adhikain sa buhay, mga pag-iisip, pagkapasya, mga bagay na aming nagawa sa silong ng langit, ay hindi po namin maaaring mailingid sa iyong dakilang kaalaman at karunungan. Ikaw palibhasa ang Diyos na sumisiyasat ang lahat ng mga bagay ukol sa aming buhay, aming pagkatao, aming mga pag-iisip, sa mga bagay na aming pinapanukala, sa mga lihim na dako ng aming mga budhi ay hindi maaaring makapagkaila sa iyong dakilang kaalaman. Dakilang Ama, sa oras na ito, kung sakali man, patuloy kang nakasumpong sa bawat isa sa amin ng mga bagay na hindi naging marangal at kasang-ayon ng iyong dakilang kalooban. Nakikiusap po kami na upang sa hapong pong ito ng aming panambahan sa iyo, ay magkaroon kami ng buong karapatan, lalong higit na karapatan na sumambitla at lumuwalhati ng iyong marangal na pangalan. Nawa po ay paminsanan mong igawad sa bawat iya sa amin ang iyong banal na pagkapala, sa ikalilinis at sa ikapagkapatawad ng lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan.
Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nabubuhay po kami sa huling kapanahonang ito. Sa isang panahong mapanganib, sa isang panahong hindi tiyak ang kalalagayan ng buhay ng tao. Iba't ibang kasamaan at katampalasan ang nakapaligid sa aming mga buhay. Nariyan po ang mga tukso sa paligid, mga bagay na nakikipaglaban sa mga kaluluwa ng iyong mga anak. Dakilang Ama, nakikiusap kami na kami ay patuloy mong tulungan. Agapayang palagi ng kanang kamay ng iyong pagkapala. Ilayo po kami sa mga bagay na maaaring puminsala. Hindi lamang ng aming mga lupang katawan, kung hindi higit sa lahat ng aming mga pananampalataya. Papaging dapatin po kami palagi sa iyong banal na katwiran, na sa lahat ng panahon ay mabuhay kami sa kahinahunan, sa kababaang loob, sa pagtatapat. At patuloy naming makilala ang iyong dakilang kamahalan, na ikaw ang Diyos ng pag-ibig, na narapat na paglingkuran at sambahin, kung kaya't ang pag-ibig na ito na itinanim mo sa aming mga puso ay patuloy naming mapagyabong sa aming mga kalooban upang mabuhay kami sa dakilang pag-ibig na ipinagkalupo sa bawat isa sa amin ng bagong utos. Kami ay mag-ibigang magkakapatid. Sa aming mga puso at kalagayan ay magtulungan kami sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Magkaisa kami ng akala, maging dapat kaming palagi na gumaganap na may buong kalinisan at katapatan sa lahat ng iyong mga palatuntunan. At kung magkagayon ay makita mo po kami na iyong bayan na tinatawag sa iyong marangal na pangalan na nagkakaisa sa pagsusulong. Ang dakilang layuning, ikaw ay aming mapaglingkuran. Ikaw ay aming dakilain at mapapurihan. Yan po sa iyong kabanal-banalang kaitaasan. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, alalahanin mo po ang munting pangasiwaan na inatangan mo ng pananagutan. Ang pananagutan na ituro sa amin ang nararapat. Akayin kami sa daan ng kabanalan na ituro sa amin ng may buong pagsisikap. Ang salita ng buhay na pagkain ng aming mga kaluluwa, na siyang lumilinis ng aming mga budhi kung kami man ay nagkakamali at nagkakasala. Yamang ikaw ang may sabi na kami malilinis na sa pamamagitan ng salita na aming naririnig sa iyong mga kinakasangkapan. Sa huling kapanahonang ito ay nagtalaga ka ng iyong mga mangaral sa pangunguna po ng aming punong lingkod, Kapatid Naruel B. Santiago. Kami na kanyang makatulong at kasama sa gampaning ito ay inatangan mo po ng pananagutan, isagawa ang iyong dakilang kaligayahan. Ngunit sa kanang aming mga sarili dakilang Ama ay tunay na wala po kaming magagawa kung kami aasa lamang sa aming sariling kakayahan. At lubusin mo na po sana ang iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na iyong ipinangako ay patuloy mong ipagkaloob sa iyong mga kinakasangkapan at taglay ang buong kalakasan at katapangan at kahusayan. Makita mo po ang iyong mga anak na palagi sa tuwi-tuwi na lumalago sa karunungan at sa kaalaman, sa ikatututo sa tamang gawain, sa ikapapanuto ng aming mga paglilingkod, sa isang maayos na pamumuhay, sa isang maligayang pamumuhay, at sa isang mapayapang pamumuhay na naghihintay na malubos ang aming kagalakan. Pagbalik ng aming Panginoon, isang bayan mo po kami na walang kulubot o anumang kapintasan, isang masarap na hain na haharap sa iyo sa huling araw ng kaganapan ng lahat ng mga bagay na gaya ng isang babaeng kasintahan na malinis at ganap at tapat na karapat-dapat sa dakilang kasalang darating sa huling araw. Umaasa kami, Panginoon, na inaalala mo na rin po ang lahat ng iyong mga alipin na nasa dako ng mga kalumbayan dahil po sa mga pagdaramdam, likha ng sakit, pagdurusa, iba't ibang mga suliranin ng buhay na naranasan ng iyong mga anak. Tulungan na rin po ang iyong mga alipin na nasa banig ng karamdaman. Sila na may mga kaidaran na sa buhay. Sa mga anak ko po na nasa ganitong kalagayan, sumasampalataya kami na ikaw ang sagot sa lahat ng tanong. Sapagkat sa iyo walang bagay na di may pangyayari
kung iyong loloobin at mamarapatin. Nananalig kami, Panginoon, na dinidinig ko po ang mga pakiusap ng iyong mga alipin sa kanilang mga kalagayan at dako. At kung magkagayon, ang labing panahon, mga lakas, pagkakataon, ipinatuloy mong ipagkakalob sa buhay ng bawat isa sa amin, ay magamit naman namin sa isang malinis na paglilingkod. Na kami ay isang bayang natawag sa iyong marangal na pangalan, patuloy na nagwawagayway ng iyong dakilang kamahalan. Masa kami, Panginoon, na sa oras na ito, Ikaw ang Diyos, patuloy na gagabay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo na rin po sana ang lahat ng iyong mga alipin na nasa malayong bansa, ibayong dagat, sa kanilang paglalakbay sa mga malayong lupain. Bahagian mo po sila ng iyong kagandahang loob na sila bagamat nasa malayo, ay ikaw ay Diyos na hindi lamang na nasa malapit, kundi na nasa malayo. Ang iyong patnubay at gabay ay patuloy mo ipagkaloob sa kanila. Na bagamat sila nasa malayong kalagayan, ay kabahagi rin po namin sila sa gawain ito, na nakikinig at nakikiisa, na tumatalunton sa malinis na paraan ng paglilingkod, na siyang hinahanap mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, ikaw ang Diyos na dakila. Makapangyarihan sa lahat na walang kapantay sa kadakilaan at kapangyarihan. Ang Diyos na buhay na sandigan ng aming pagtitiwala. Ang Diyos na buhay na lumikha ng langit at ng lupa. Sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at pag-aharing walang hanggan. At umaasa po kami ng iyong pagkapalang bendisyon igagawad po sa amin. Sa aming sasagawang pag-aaral, ang lahat ng ito'y hinihiling po namin. Sa tanging pangalan po lamang at karapatan ng bugtungo pong anak, si Jesucristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kapatuloy po tayo, mga kapatid, sa ating banal na gampanin sa mga sandali pong ito. Tayo po ay nasa lalong pinakamahalagang bahagi na ng ating pagtitipon. Walang iba kundi ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa isang mahalagang paksa para sa buwan pong ito ng Pebrero, bilis po ng panahon, sunod-sunod na rin po ang mga maging pasalamatan ng ating mga kapatid na kung bakit di may iwasang magkaroon ng taong ayaw kumilala sa mga ngaral ng Diyos, maging sa loob at labas ng iglesia ng Diyos na buhay. Mga kapatid, gaano po kahalaga ang mga ngaral? Ang hindi po pagkilala sa mga ngaral ng Diyos ay nangangahulugan na walang pagkapahalaga. Sapagat hindi naunawaan, nakikita, namamalas, ang kanilang sarili at kalooban, ang halaga nito sa kanilang buhay. Ngunit sa mga kaanib sa loob ng iglesia ng sa buhay kay Kristo Jesus, sa mga tapat na lingkod ng Diyos, ay nauunawaan nila ang halaga ng mga mangangaral ng Diyos. Gaya po ng binabanggit ni Propeta Jeremias sa Kabanatang 3, ang talata po ay 5, ay sinasabi po niya sa talatang ito, sapagkat bibigyan ko kayo at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ano po ang halaga ng mangangaral sa buhay ng isang tao? Ang mangangaral po ay bigay ng Diyos. At kung ang Diyos ang nagbigay, dapat natin itong pahalagahan. At gaano po ba ito kahalaga? Sa buhay ng isang tao, nakakaunawa ng halaga nito, na kailan pa man ay hindi niya matatanggihan ang anumang bagay na bigay ng Diyos. Sapagkat ang mangangaral na bigay ng Diyos ay siyang kakandili ng kaalaman at unawa. Kung gaano po kahalaga sa bawat isa sa atin ang magpaaral ng anak. Sapagkat doon sa paaralang pinasukan ng ating mga anak ay naroon ang mga guro na pangalawang magulang na gagabay para matuto ang ating mga anak. Magkaroon sila ng tinatawag na quality education sa
paniniwala natin na pagdating ng araw ay sila'y makikinabang para sa magandang kinabukasan at para sa magandang kapalaran. Naunawaan natin ang halaga nito. Gumugugol tayo ng malaking salapi para sa isang universidad at isang paaralan. Nagsasabi tayo ng mga assignment, modules, bibili ka ng computer, cellphone para sa online education ng ating mga anak sapagkat naunawaan natin. Sapagkat kung walang professor, walang guro, walang magtuturo, ay walang matututo at walang magtatagumpay. Sa larangan po ng tinatawag na paglilingkod sa Diyos ay mahalaga ang mangaral sapagkat sila po ay kakandili ng kaalaman at unawa. Ngunit ano pong uring mangaral ang mahalaga sa buhay ng isang tao? Pinaliwanag po yan sa aklat ng Roma, sa kabanatang 10, ang talatay 14 at hanggang 15. Paano nga sila mag-isitawag doon sa hindi nila sinampalatayan? Paano sila mag-isampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nausulat, anong pagkaganda ng paano yaong mga nagdadala ng masasayang balita na mga bagay na mabuti. At dapat hindi silang lahat ay nakinig ng mahasayang balita. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Sa kabila po ng halaga ng mangaral sa buhay ng tao, sapagkat hindi lamang po siya ang kakandili ng kaalaman at unawa, siya rin ang magiging daan para ang tao ay sumampalataya sa tunay na Diyos. Ang mangaral din po ang maghahatid sa tao para makapakinig ka ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang salita na iyong narinig ay magdudulot sa iyo ng iba yung kasiyahan at kaligayahan sapagkat bubuti ang iyong buhay patungo sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos. At yan po ang nagagawa ng mangaral na tunay na galing sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang sabi po ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Makatuwid, hindi po lahat ng tao ay sumampalataya. Hindi sila sumampalataya sa salita at sa nagsalita. Hindi po nila pinahalagahan ang pagkilala sa mangangaral ng Diyos na ayon po sa ating paksa maging sa loob at labas ang Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Maaaring meron tayong kapatid, sumasamba, naglilingkod sa Diyos, hindi po kinikilala o walang lubos na pagkapahalaga sa kanilang mga pastor, sa kanilang mga tagapagturo. Ano ang dahilan at may taong ayaw kumilala sa mga ngaral ng Diyos? Ito po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 18, ang talatay 18, pakinggan po natin, mga kapatid, na magkagay sinabi nila, kayo magsiparito, at tayo magsikatha na makatha-katha laban kay Jeremias. Sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote o ang payuman sa pantas o ang salitaman sa propeta. Kayo magsiparito at ating saktan siya ng dila at huwag nating pansinin ang kanyang mga salita. Ito po ang pinakamasakit sa isang tagapagturo. Ito po ang pinakamasakit sa isang mangaral na yung sinasabi mo ay hindi pinapansin ng iyong tinuturuan ng mga taong sa iyo'y nakikinig at ng mga taong una-unay dapat magpahalaga sa halaga ng iyong sinasalita. Kaya nga po, who is Prophet Jeremiah? Sino po si Propeta Jeremias? Si Propeta Jeremias po ang tinatawag na the weeping prophet. The weeping prophet. Ang propetang tumatangis at nananaghoy. Siya po'y napakalungkot sa kanyang naging kalagayan. Dahigit sa lahat ng mga propeta sapagkat throughout the prophetic history, mga kapatid,
Halos silang lahat ng mga propeta ay nagtagumpay sila sa iba't ibang larangan. Pero tanging si Jeremias na sa loob ng mahabang panahon ng kanyang panghuhula sa Israel, sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pangaral sa Israel, ay siya'y nabigo na papagbaguhin ang pusong bato ng kanyang mga kapatid. Papagbaguhin ang pusong bakal ng mga lahi ng Israel. Di ba sa talata ng Biblia, ang sabi ni Prophet Jeremiah, magsiparito kayo at magsibali kayo. Sa 6:6 na aklat ng Jeremias. Ano po ang nakalagay po doon? Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan. Magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Kung saan naroon ang mabuting daan. Magsilakad kayo roon. At kayo'y makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ulit-ulit po sinabi ni Propeta Jeremias, magsisi kayo sapagkat kung hindi kayo magbabalik sa mga dating landas, sa dating daan na nilakaran ng inyong mga magulang, ay mga mamatay kayo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagbibili kayo sa mga bansa. Magsisikain kayo ng dumi ng tao. Malilipol kayo magkakasama para dalhin sa ibang bansa. Ang inyong mga anak, dumidikit ang kanyang dila sa kanyang ngalangala dahil sa gutom. Ang inyong mga mahal na tao ay naging parang uling sa lansangan. Galit na galit po sila kay Propeta Jeremias sapagkat ang tinuturing po nila na si Propeta Jeremias ay the prophet of doom. Isang propeta ng pagkawasak. Bakit ba ika? Kasi po, may politics dyan eh. Ang mga hari, nagkapatawag ng convention ng mga prophet. May mga propetang bulaan. Pag ang propeta ngayon nagsalita, laging pabor sa hari. Hindi ka tayo mapapano. We need an alliance to the Egyptian king. Kinakailangan makipag-alyansa tayo sa Ehipto. Palakasin natin ang pwersa natin kasama ng Egypt. Ganyan po nung araw, talagang may alliance. At ang problema po sa foreign alliances ng mga bansa, napipilitan ng mga prinsipe, napipilitan ng mga hari at mga nobles o mga mahal na tao na papag-asawahin nila ang kanilang mga anak sa foreign princess. Na yung mga foreign princess na yon, pag bumalik at dinalang muli sila sa kanilang sariling lupain, mga kapatid, dinala sila sa lupain ng Israel, meron silang daladalang Diyos-Diyusan. Meron silang daladalang mga ribulto. Kaya nadumihan ng bayan, ang buong Israel ay nadumihan sa kanilang mga Diyos-Diyusan na naging dahilan para ang Diyos ay magalit sa kanila. Sabi ng mga propeta, tuloy lang tayo. Hindi tayo mapano. Meron tayong matibay na alyansa sa hari ng Ehipto. Kung magkaroon man ng digma, tayo mananalo. Ang sabi ni Propeta Jeremias, ganito, magsisi kayo, mamatay na kayo. Sa aklat ng Panaghoy ay sinasabi niya, alam niyo po ba ang mangyayari sa inyo? Ang dila ng mga bata na nadidikit sa ngalangala ng kanyang bibig dahil sa uhaw. Ang munting bata ay nagsisihingi ng tinapay at walang taong magpuputol nito sa kanila. Sila nagsisikaing mainam ay nangahandusay sa mga lansangan. Sila nagsilaki sa matingkad na pula ay nagsisihiga sa mga tapunan ng dumi. Dati nasa kama ka. Pagdating ng panahon, nasa Poso Negro ka na lang. Titira. Yan ang mangyayari sa inyo. Puro negatibong panguhula. Kaya magsalita tayo labang kay Jeremias. Wala siya magandang sinasabi para sa atin. Ano pa ang mangyayari sa huli? Ang kamay ng mga mahabaging babae nagluto ng kanilang mga sarili mga anak. Mga naging pagkain sa pagkapahamak ng anak na babae ng kanyang bayan. Ang kanilang anyo ay lalong maitim kaysa uling. Sila'y hindi makikilala sa mga lansangan. Ang kanilang balat ay naninikit sa kanilang mga buto. Natutuyo, nagiging parang tungkod. Silang napatay ng tabak ay maigi kaysa kanila na napatay ng gutom. Hindi ka namin tinatanggap yan.
Sabi na yan ni Jeremias, siya, pag naghula sa atin, laban sa atin. Kaya ang sabi nila, magsiparito tayo. Parine. Sa Batangas pa, parine. Magsiparito kayo. Mag-convention tayo. Isumbong na natin yan si Jeremias. Kasi pag hindi tumigil yan, ay lalo lang gugulo ang bayan natin. Alam niyo po ang ginawa nila kay Jeremias? Hinuli nila. Pinakulong ng hari, dinala sa bantayan. At doon sa bantayan na yon, sa Moog, yung Poso Negro ng hari, doon po siya binilanggo. Bilanggo sa ilalim ng Poso Negro. Kaya, isa weeping prophet, kailan sila magpapago? Kailan nila lilisanin ang kanilang maling gawa? Nilikas lang po siya ng mga dayuhan eh. Nung magkatotoo na ang mga bagay na kanyang sinalita. Mga kapatid, isipin po ninyo Poso Negro. Babagsak lahat ng dumi doon. Nakatali ang kanyang mga kamay. Para mabuhay lang siya. Tumatayo pa siya para huwag makakain ng dumi ng tao. Ganun po ang nangyari kay Jeremias. Una, si Jeremias po'y binata, hindi na siya nag-asawa. Sapagkat siya isang Nasariyo. Isa po siyang Nazareyo. Sabihin po, para siyang si Samuel, para siyang si Samson, yung kanyang mga magulang, idinedicate siya sa chapel o sa temple para maglingkod sa buong panahon ng buhay niya. At maganda rin po na hindi na rin siya nag-asawa, bagamat siya isang konsegrado, sa dahilan, mga kapatid, sa dahilan na nakita po ng Diyos, nakita niya sa propesiya, kung siya magpapamilya pa at matinding paghihirap ang mangyayari sa buong lupain, sa iyong anak. Kasi po yung nangyari sa 70 AD sa Jerusalem, ganun din po ang nangyari. Sa panahon ni Jeremias, kung babasahin po natin ang Biblia, tinatawag po yan the Babylonian captivity. Kaya yung hari nagpakulong sa kanya, nung hulihin ni Nabucodonosor, ikinulong yon. Sa harap ng kanyang mga mata, pinatay ang kanyang mga anak. At yung hari ng Israel na ayaw maniwala, dinukot ang mata ng hari at ikinulong hanggang sa siya'y mamatay. Ay yung lahat ng sinabi ni Jeremias ay nagkatotoo. Ngunit ang mga tao po'y ayaw maniwala sapagkat siya isang minority prophet. Ang kanyang boses ay hindi pinakikinggan. Ang kanyang boses ay hindi pininiwalaan sapagkat silang lahat ay nagsilihis. Ayaw nilang kilalanin ang halaga ng salita ng Diyos sa buhay nila, kaya sila'y napapahamak. Ayaw sa kautusan. Jeremias 23:29, papasok at nasasaktan. Pakinggan po natin, mga kapatid. Hindi ba ang aking salita'y parang apoy, sabi ng Panginoon, at parang pamukpok na dumudurog ng bato? Yan po ang kalagayan. Kaya nahihirapan ang loob nila. O pinatawag siya ng hari. Ang salita ni Jeremias nakasasakit. Ang gusto ng hari good life. Ang gusto ng hari, magagandang babae, mga prinsesa sa ibang bansa. Sinasabi ni Jeremias yan, baguhin niya yan. Hindi kayo pwede magsipag-asawa ng hindi tuli. Hindi kayo pwede magsipag-asawa ng hindi natin kapananampalataya sapagkat dadalan tayo ng ibang Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon, magsisi kayo, magbalik kayo sa daang nilakaran ng inyong mga magulang. Sasaktan po ang kanilang kalooban. Mga kapatid, sa ating panahon ay maaaring hindi katulad ng panahon ni Jeremias. Sa ating panahon, mga kapatid, ay ibang uri po ng sitwasyon at kalagayan, pero iisa ang hindi mo pagkapahalaga sa salita ng Diyos dahil sa hindi mo pinahalagahan ang turo ng iyong mga mangaral ay nagdudulot sa iyo ng pagkadurog ng iyong kalooban sapagkat ang salita ng Diyos parang apoy yan. Pag dumaan yan, may initan ka. Ikaw ay mapapasok. Pero mas maganda nang mapasok ka sapagkat nararamdaman mo ang init ng kanyang pagmamahal. Ang mahirap po sa tao ay binabaliwala niya yung salita. Binabaliwala niya yung turo. Mahalaga na yung talagang nakadama ka ng init sapagkat ang ibig sabihin may pagkakataong magbago ka pa.
Pero mabigat po sa tao, yung hindi na wala nang pakiramdam. Kaya yung salita ng inyong mga magulang, yung ipangaral ng inyong mga magulang, sinasabi sa inyo, pag hindi niyo pinapansin, sabihin, nawawala na kayo ng pakiramdam, mga kapatid, o pagkapahalaga sa turo ng inyong mga magulang. Hindi niyo magagawa na igalang ang inyong mga mangaral, sapagkat ang inyong mga mangaral, ding teacher yan, pangalawang magulang, mga kapatid. Hindi niyo magagawa igalang ang inyong mga guro, hindi niyo ginagalang ang inyong mga magulang. Sapagkat ang paggalang sa magulang, paggalang sa ama at sa ina, siyang unang utos na may pangako. At sa huling bahagi po na ating pag-aaral, maunawaan po natin ang mga mangaral. Tuturin din palang ama yan. Sa ating pananampalataya, sa ating pagkasama-sama, kaya karapat dapat ding tumanggap ng pagkilala at ng paggalang. Ngayon, ang katunayan sa loob at labas ng katotohanan, may panganib. May panganib ang mga mangaral ng Diyos. Ikalawang Korinto 11, ang talata po ay 26. Ganito ang nakasulat. Sa mga paglalakbay ay madalas. Sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Ano po ang ibig sabihin? May panganib. Mga kapatid, may threat. Yung panganib na mapinsala hindi lamang ang iyong katawan, kundi may panganib na mapinsala ang iyong organisasyon at may panganib na mapinsala ang iyong paglingkod sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung tinatawag na panganib ay hindi po mawawala sa ating pagkasama-sama, manganib sa loob at manganganib sa labas. Iyan po ay resulta na hindi tunay na kapatid, 2:4. Ng aklat ng Galacia at yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan, nataglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa panahon po ng mga apostol, naranasan po nila. Ano po ang ibig sabihin nun? Nagsipasok ng lihim kasi po, during the times of the apostle, sa panahon din po ng pangaral ng ating Panginoon Kristo, ang Kristyanismo ay isang growing organization. Sa mata ng mga pari, kasi po merong establishment na umiiral sa Jerusalem ng panahon yon. Establishment of Sanhedrin, establishment of the groups, of the sectarian group, ng tinatawag po natin mga Saduceo, sectarian group ng tinatawag na Pariseo. Sila po ang established group or organization na namamahala na may kaugnayan po sa pananampalataya ng tao. Pero nung dumating na ang pangangaral ni Jesus, hanggang sa magkaroon ng malaking pagkabago doon sa Mosaic Code o sa mga tuntunin ng pananampalataya na may kaugnayan po sa mga kautusan ng mga magulang, na-threaten po ang establishment na umiiral ng panahong yon. Kaya maging ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, ay kanilang pinagsikapang patayin at napatay nga pagdating ng panahon. Ganon din ang mga apostol. At para mapasok mo, para pabagsakin mo ang isang organisasyon, it is nature in the war. Isang likas na proseso ng tinatawag na pagpapabagsak ng isang establishment, ng isang organisasyon, ng isang bansa, ng isang umiiral na grupo, kinakailangan makapagpasok ka ng sikreta. Ano po yung sikreta? Yun pong mga tik-tik. Tik-tik. Tingnan nga ika natin kung ano yung aral na itinuturo nila. Tingnan nga ika natin kung ano ang
ginagawa nila. Nung araw po, napasok tayo na, nung araw, may mga kaanib na dalaga. Sabi no, tik-tik. Tapos ika akong maglubog, malubog, ako naman ika ang maglulubog. Lulubog ko sa pagiging iglesia yan. Edi, iglesia. Tapos inihiwalay sa pananampalataya. Ang kapatid. Pwede po yan. Mangyari. Nilisan na ang kanilang lupain. Nagpunta na sa malayong lugar. O di hindi nakasamba. Ngayon po, mapaalad tayo. Maswerte po tayo sapagkat pinag-uugnay po tayo ng komunikasyon. Bilang katulayan po, masaya po nating ibinabalita na ang mga original po nating mga lokal ay meron na po schedule ng mga pagsamba sa magitan ng modern technology na Google Meet. Nangyari po yan sa Makati. Kung sino pastor nila, may pastor po sila doon, yun ang nangasiwa online. Ano din po sa lokal na ng Baguio, meron pastor online na nangasiwa po sa lugar ng Baguio. At mamaya po alas 6, exclusive po para sa kanila yun dahil kinakailangan din po may interaction within their pastors. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag po na hindi po nawawala ang espiritu ng ating pagsamba, paraan ng ating organisasyon, pero kinakailangan po natin ng modifikasyon para lalo mapalakas ang ating organisasyon sa mabilis na takbo ng panahon. Sabi ko nga minsan, pagdating ng araw, ang pastor niyon, tatayo lang sa isang lugar, makikita niyo mukha, di ba? Ano pang tawag doon? Sa DepEd ba, uso na hologram? Hindi na pupunta si Sir Arnold sa doon sa lugar mo, Talavera ba? Piñaranda, malapit-lapit. Kala ko yung nasa, doon sa, anong lugar? Kuya po, yung, ng Pikon, laki layo na, doon ka na makikita ng iyong kapwa teacher. Malaki na po ang pinagbago ng komunikasyon. Same time, same place, naroon ang pastor, nandoon ang mga miyembro. Kaya po alas 6 ay ang meeting po nila, ang fellowship ng ating mga kapatid, pastor at saka miyembro. Alas 6 hanggang alas 8, yung magkasabay na Parañaque at lugar ng Talanay. Ayun po kasi ang gusto ng ating pinuno para iba kasi yung mga pastor, mga tagapagturo sa kanilang lugar. Meron ding cooperation. Alam nila sino-sino, yung attendance nila, yung paraan ng nila. At the same time, ang second phase po nito ay ang IDBCJ at home pagdating ng ilang panahon. Mawa, nagpa-accredit po sa iglesia, yung head of the family, siya na magkapatakbo ng pagsamba mula sa pag-awit. Parang pulong panalangin modified. Pulong panalangin, may nangasiwang magulang, yan nagpa-awit siya, nanalangin. Pagdating sa pagtuturo, pre-recorded video ng ating klase ministerial. Meron ding aral. Katapos ay tutuloy ng huling panalangin, mayroong mga ngasiwa sa pagbabasbas ng head of the family. Mga kapatid, sa panahon pong ito'y maraming paraan. At ang lahat pong ito'y iniisip ng pangasiwaan para lalong mapag-igi po ang serbisyo at paglilingkod sa mga kapatid. Sa bagong tugtog ng panahon na hindi pa tayo hindi sumayaw sa tugtog ng mga kaganapan sa ating panahon para makinabang tayo at para tayo po ay makabahagi sa gawain ito ng ating pananampalataya at paglilingkod. Iyon po ay dahil sa hindi tunay na kapatid. Ang nangyari po sa iba, mayroon talagang hindi para sa mabuting kapalaran. Meron po talagang nasisilat. Meron mga tao, sa Biblia nga po, ay talagang may malasakit. Minsan, ang iyong malasakit ay magdadala sa iyo sa pagkahulog. Sapagat hindi sapat ang malasakit lang. Ang mahalaga po, hindi karapatan. Karapatan ang tinatawag na mga ngaral. At yan ay nauunawaan ni Haring David sa panahon ng kanyang panunungkulan, sa panahon ng kanyang pagiging good soldier, the soldier of fortune, ang sundalo na mabuting kaganapan at kabuhayan. Bakit po? Okay, kayo naging bata at ngayon naging matanda.
Nakita niya na kinakailangan lumakad siya sa turo na merong kang higher authority na dapat igalang. Naging magiting siyang mandirigma, naging general de guerra siya, commander ng army. Na selos naman yung hari habang siya naging commander, gusto naman siyang ipa-assassinate ng hari na siyang dahilan para siya magsagawa ng tinatawag na tactical retreat na pumunta siya at magtago sa bundok dahil gusto siyang ipapatay ng hari dahil sa tindi na inggit sapagkat siya ay sikat na general. Pag kumakanta yung mga bayan, si David ay si Saul ay pumatay ng libo-libo, ngunit si David ay pumatay ng laksa-laksa. Kasi po ang tao, yung popular, ganun po ang, kung sino popular. Kung sa social media, sino ang majority na gugustuhan, yun ang popular, kaya nagseselos. Nagseselos, ito, si Saul, kay David, nalihim, kaya gusto siya ipatay o i-assassinate, sapagkat baka mawala sa kanila yung hierarchy ng pagiging hari sa Israel. Ano po ang concept ni David? Hindi niya pwedeng gawan ng masama ang pinahiran ng Diyos. Si Saul ang kanyang hari, si Saul ang kanyang leader, iginagalang niya ito sapagkat siya ang tanglaw para sa bayan. E nun ngayong dumating ang tagpo na mahuhuli na siya. Kaya sabi niya, Panginoon, kung saan po ako gipit, doon mo ako pinaluwag eh. Magtago siya sa iyong gipit. Pinaliguran ng kanyang sundalo ni Saul yung area na yon. Ang problema, nag-alisan yung mga sundalo sapagkat akala nung ang tinatawag na presidential guard o royal guards ni Saul ay safe doon sa yungib na yon. Nung pala, doon nagtatago si David. Kinuha niya at nilaslas niya ang saya o isang bahagi ng laylayan ng damit ng hari. Patapos ay siya'y sumigaw ng malakas, "O Panginoon kong hari, kung ako'y may masamang kalooban sa iyo, mamamatay ka sa gabing ito, sa araw na ito. Ngunit kailanman na hindi ko magagawa ito sa iyo, sapagkat hindi maaari saktan ang pinahiran ng Diyos." Ang maangaral ng Diyos ay anointed by God. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Kristo, kung paano isinugo ko ako ng Ama, ay isinusugo ko naman sa kayo. Kapatid, ang nagtatakwil sa inyo ay itinatakwil ako at tinatakwil ang Ama na sa akin nagsugo. Ang sino mang magpainom ng isang malamig na baso ng tubig sa pangalang alagad ay hindi mawawala hanggang sa langit. Ipinakikilala po dito ang halaga ng mangaral. Hindi dahil sa siya'y tao lamang na katulad ng bawat isa sa atin, kundi dahil sa siya'y kasangkapan para makapag-ugnay ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng salita na inyong narinig. At doon sa salita na inyong narinig, doon po mababago ang buhay ng tao patungo sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa kasaysayan, hindi po maiiwasan na meron talaga mga traidor. Alala ko yung salitang traidor. Hindi ko na po ibibida. Si Kubed na alos ang nagsalitan. Yan kapitan eh. Traidor yan eh. Umalis daw yung kapitan. Hala ka sa buhay mo. Yahabla kita hanggang inatay. Wala pang habla kay Abad na Aldos, nang sabihin niya, yan po ikakapitan eh, traidor. Kaya huwag ka pupunta sa lugar na yun at makisipat ka sa lugar na yun. Ayun ay dating hindi kapatid. Dating kapatid na nahiwalay. Kapag tinaiwasan within the organization, may panahon po na umiiral ang kaganapan ng ganitong kalagayan. Pero sa ating panahon, diba, peaceful organization, maayos ang ating transition, matatag ang ating pamamahala ng kapatid na Ruel B. Santiago, maayos ang takbo ng ating pangasiwa, tuloy-tuloy ang programa ng ating mga gawain sa kapakanan ng paglilingkod sa mga kapatid, at patuloy po
ang paghahatid ng aral, sapagkat sa huli po, ang mahalaga dito, nakasamba ba ng maayos ang kapatid? Wala bang problema ang kapatid? Nagampanan ba niya ang ayon sa kautusang tinuturo sa bawat isa sa atin? Paglilingkod pong ito, ay it is a routine. Tuturo mo ika ng buong sikap sa iyong anak. Nakaupo ka sa bahay, lumalakad sa daan, ikaw yung nahihiga, it is a routine. Procedure. Nagsumamba tayo nung mga bautismohan tayo. Hanggang ngayon ay sumasamba pa tayo. At di tayo tumitigil. Sapagkat naniniwala tayo, mga kapatid, na mahalaga, linggo-linggo, na marinig natin ang turo ng ating mga mangaral. Kaya ang pagkakaiba po ng damdamin ng kapatid sa kanilang mga mangaral, sa damdamin ng nasa labas at hindi, sa tunay na kapatid, talagang mahalaga po ang kanilang pag-iral. 2025 na aklat ng gawa, pakinggan po natin. At ngayon narito, naalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Ito po ay pahayag ni Apostol Pablo. At kung titingnan po natin ang pahayag na ito ni Apostol Pablo, ito po ay makasaysayan. Ito po ay kung ito si mga kapatid, pag binasa natin ang Biblia, it's a very dramatic scene. Bakit dramatic? Hindi nyo na makikita ang aking mukha. Si Kabad na Arnold, pag umalis sa eskwela, pinanggalingan niya at sinabi niyang, farewell, my friend, my co-teachers. Nag-iiyakan daw ang teacher. Totoo ba yung Kabad na Arnold? Sabi lang nila, nadidinig ko lang. Malulungkot ang mga mestra sapagkat na natuwa sila na naging maayos yung pagkalinga sa kanila ng kanilang principal, ng kanilang leader. Yun ang daming nadarama na merong kang malasakit na ipinakita. Pagmamahal bilang leader ay handa kang mamatay para sa kanila. Meron nga pong kasabihan, sa sining ng digmaan, ang pinababang sundalo na kasama mo ay samahan mo hanggang sa pinakamalalim na hukay ng kamatayan ay sasamahan kanya sa lahat ng lugar hanggang sa kamatayan. Samahan mo raw hanggang sa pinakamalalim na lungga ng kamatayan. Kung handa silang mamatay, handa ka rin mamatay para sa kanila. Ayan po ang tunay na leader. Kaya hindi talagang ayaw mong mawala. Ngayon, ito po, kalagayang ito, history pong ito, ay sabi ni Apostol Pablo, narito, naalaman ko na kayong lahat na aking nililibot, na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na niyo muling makikita pa ang aking mukha. Bakit po? Mga kapatid, sa pag-aaral po ng The Paul's Journey, o ang paglalakbay ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo, ang nakagawa ng napakahabang lakbayin. Di ba kanina sa talata? Sa paglalakbay sa daan, ay panganib. Sa dagat, ay panganib. Kasi po, ito po ay lugar na kung tawagin ay dagat ng Mediterranean. Yung pong Asia Minor at lugar po ng Middle East o Israel, ang old times, the old ocean na siyang daluyan ng karunungan at kaalaman at pagkilos ng unang tao ay nasa dagat Mediterranean. Di ba? Pagdating ng araw, sa pag-akyat ng tinatawag na European powers ay tinatawag nilang the Atlantic Ocean. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, hindi na ang dagat Mediterranean na source of trade and source of power, na source of everything, at hindi na rin ang Atlantic Ocean na sa panahon ng medieval period hanggang sa tinatawag po na Renaissance period, hanggang sa panahon ng Western power. Ngayon po, pinag-uusapan ngayon ay the Pacific Ocean. Pivot to Asia. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. In terms of yung movement of goods, movements of learning, and movements of pagkilos tungkol sa mahalagang bagay. Sa panahon ni Apostol Pablo, ito po ay part na kanyang paglalakbay. Ang nalakbay lang po niya
ay ang part ng Asia Minor. Kasi po ang modern day Israel ay part po yan ng Asia, sa bandang itaas ay Asia Minor at Turkey, sa Middle East. Then pagdating sa Mediterranean, nandun po yung Cyprus, si kapatid na Jasin, saan lugar? Sa Malta, part ng Greece, part of Europe. Yun po ang narating po niya. Ngayon, si Apostol Pablo po ay naglakbay. Ang tinataya po haba ng kanya naging paglalakbay. Kasi po meron siyang first journey, ang unang paglalakbay, ikalawang paglalakbay, ikatlong paglalakbay, at panghuli, and the final journey, o ikaapat na paglalakbay hanggang sa siya mamatay. Na ang gawain po niya ay nilibot. Hindi lang po sa isang sulok nakarating. Si Apostol Pablo, iba po yung sitwasyon namin ngayon sa sitwasyon ng mga apostol. Ikaw po yung nakapag-ilibot sa magitan ng online, worldwide. Pag pinakinggan ng taga-Canada, nakapakinggan o hindi? Pag pinakinggan ng taga-Amerika, minsan nakapakinggan ng taga-Amerika. Pero ito pong dedikasyon ng mga apostol. At sabi niya, kami NPA, wala kaming permanent address. No permanent address, wala kaming tiyak na tahanan. Naging basura ng sanglibutan, alang-alang sa pangaral na si Jesucristo ay anak ng Diyos na may pag-asa na muling mabuhay ang tao mula sa kamatayan na kanyang nararanasan. Nilibot ko ika. Pinangaralan ng kaharian. Kaya yung first journey niya, pag tinotal po mga kapatid yung journeys of Paul, sinasabi po na 6,000 kilometer. 16,000 kilometer. Alam niyo ba 16,000 kilometer? The 40% of the total diameter ng buong daigdig. Kasi po ang buong daigdig, pag inikot mo ang diameter niya, 40,000 kilometer. Kaya pag 16,000 kilometer, ang ibig sabihin nun, 40% ng diameter ng daigdig, naiikot yan. Di Apostol pa, halos kulang-kulang kalahati ng daigdig, nalakbay niya yan. Sa paruot parito niya sa kanyang apat na paglalakbay. Ang unang paglalakbay ay nakarating siya sa Antioquia. Ikalawang paglalakbay from Asia Minor to Turkey to Greece. Kasi Asia Minor, nandun yung Galatia, Efeso, yung ibang part ng Sardis, Smyrna, Pisidia, Pergamo. Yan ang part ng Asia Minor. At ang Asia Minor po ngayon ay ang modern day Turkey na sinako po ng Ottoman Empire. Yun yung area na yan. Kung gusto nyo makarating ng Turkey, yun ang area ng Asia Minor. Hanggang sa siya maglakbay sa Greece. Sa Greece, nandun ng Corinth, Thessalonica, yun ang lugar ng Greece. At sa third journey niya, from Greece to Asia Minor uli, sa Efeso. At pagdating sa Efeso, pinatawag niya ang mga matatanda sa iglesia. Ang sabi niya sa matatanda sa iglesia sa aklat ng Gawa, ganito ang nakasulat, nais ko po basahin, 37 hanggang 38, yung final words niya, kasi pinatawag niya, hindi karaniwang kapatid po pinatawag niya. Ang pinatawag po niya, the church elders. Sapagkat nagkaroon po ng huling council of early Christian church during the period of St. Paul, doon po sa kapulungan sa Mileto. At doon sa Mileto, sinabi niya ang final words na hindi niyo na ako makikitang muli. Pero meron siyang paalala sa mga kapatid. Basahin muna po natin ang bahaging ito. Sa third journey niya, doon niya sinabi to. Sa 37 hanggang 38, at silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasa. At nagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila. Talaga nag-iyakan na. Na ikinahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya na hindi na nila makikitang muli pa ang kanyang mukha. At kanilang inhatid siya sa kanilang paglalakbay hanggang sa daong. Nang siya po ay nasa Asia Minor na sa Efeso, dumating sa kanya ang balita ng Espiritu na siya'y kinakailangan bumalik sa Jerusalem at sa Jerusalem ay siya'y hulihin at mabilanggo. Ngunit ang plano ng Diyos para sa kanya'y maipangaral sa buong daigdig
ang salita. Sapagkat from Jerusalem, magkakaroon ng malaking pagbabago sa impact ng Christian faith. Sapagkat from Jerusalem, under the Roman rule, panahon na para siya'y makarating sa Rome. The center of trade, the center of everything. That was Pax Romana, ang tinatawag the Great Rome. Sapagkat mula sa Rome, doon yung pangangaral. Sapagkat siya po mahuhuli from Jerusalem to Rome bilang isang bilanggo. Mga kapatid. Ngayon, nung nasa Epeso pa siya, nag-iyakan na. Kasi from Epeso, nagpatawag siya ng pulong sa Mileto. At ang sabi niya, doon, at mula sa Mileto, ay nagpasugo siya sa Epeso at pinatawag ang mga matatanda sa iglesia. Ito yung huling bilin niya sa mga church elders. Kasi sa bawat area na naitatag niyang lokal, Corinto, Epeso, Sardis, Thessalonica, iba't ibang churches, church community. May mga iglesia sa kanilang bahay. Mga kapatid, hindi lamang sa lahi ng mga Hudyo, kundi sa mga Gentile people, sa mga lahi ng Griego, na ipangaral ang salita ng Diyos, na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos na buhay, na dito dapat mag-ugali ng kabanalan ng tao. Ang sabi po niya sa mga leader ng iglesia, 28. Kaya po pinag-uusapan natin, no? Sa dulo tayo, 37, 38 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili. At ang buong kawan. Talatang 20 lang yan, bandang taas. Iyan po ay council sa Mileto ng mga church elders. Ingatan niyo mga kapastor ko, ang inyong sarili. At ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Kaya kausap niya po dito yung obispo. Ang mga kapatid na naghatid sa kanya sa paglalakbay, pangunahin na ay mga church leaders at ang mga pamilya nila. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Nabili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas, pag alis ko'y may kisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Kaya hula din po niya yun. Mapapasok sa inyo ang mga tiktik, mga walang ya, mga maninira ng ating relihiyon. Tatalikod kayo, mapapatay kayo. Para pabagsakin ang ating pagkasama-sama. Hindi nila didinggin ang tinig sa panahon ni Jeremias. Ay sinaktan nila ng dila. Hindi lang dila ang isasakit sa inyo, ipapapatay kayo. Nung araw, naalala ko po yung kabay na Abilino, papatayin niyan sa doon din sa lugar, Brad, na sinabi mo doon sa kaaway mo na trader ka. Doon sa bangin na yun, papatay ang kabay na Abilino doon, Hinang-hina po kapay na Abilino. Dahil nga, ang dila, pag nagsalita, ang tapang, Nangangaral sabihin nung kapitan, puputulong ikay dila mo, Sabi ng kabay na Abilino, hindi ko may lalabas. Hindi nga ikaw mapuputol. Ganun po ang salita nung araw ng mga pastor, matatapang nung pala, aambusin na siya sa bangin. Nagkataon naman na hinang-hina. Kahit na anong yaya nung mga na umiimbita sa kanya, talaga hindi ka magawang sumama. Ako talaga hiyang-hiya Nung kinabukasan na ilang araw, sinabi nung kapitan doon, mabuti po hindi kayo nakakasama. Sapagkat nung araw po na yon, itirahin na kayo sa bangin ng inyong kaaway. Kaaway din po. Dating kasama na sumama sa haligit-suhay. Hindi natin alam kung merong order ang pinuno nila na yariin na siya. Kaya nung araw, ang kabay na Abilino, may baril yan. Pag yan nakipagdebate, sa baliwag daw nakipagdebate sa Iglesia ni Cristo. No, kumumpas na ganun, lobas sa puluhan ng baril. Ang ministry ka ng Diyos ay hindi takot mamatay. Nung araw po kasi uso pa yun. Lalo na kung merong kang lisensya. Merong lisensya, hindi po masama. Ayun ang alam kong pastor na nagbaril. Papatay ka. Kaya kailangan merong karning. Kaya nung araw may paksa po na ang matuwid na pagdadala ng sandata. Ng mga kaanib. Meron paksa nung araw na gano'n, ang matuwid na pagdadala ng sandata. Ako po, ang natutunan kong pinakamabilis sa sandata, unay panalangin, ikalaway, mabilis kang tumakbo.
Pag mabilis ka tumakbo, hindi ka tatamaan. Takbo ka agad eh. Yun ang natutunan ko. Pero yung sandata, medyo takot ako dyan. Hindi ko napagsanayan na gumamit ng sandata. Una-una ay ibang sitwasyon po sa ating panahon. Ngayon, binabalik po nandito, ito po ay kinahapis ng lalo ang lahat ng salitang sinabi niya na hindi nila makikitang muli pa ang kanyang mukha. Kanilang initid siya sa kanilang paglalakbay hanggang sa daw nagngalngala na ang mga kapatid. Ngayon, nung siya'y makarating doon sa paglalakbay na yon, sumakay sa daong, ano po? Kasi po, hindi lang ang paglalakbay niya ay by route, by land. Kasi po, hindi ka pwedeng dumaan sa Golan Heights, sa Syria, kasi mataas na bundok yon. Ang paraan ng pagdaan, kinakailangan manggilid ka from Greece, doon sa mga lugar ng Peltry Crescent hanggang sa makarating ka sa isang lugar ng Lebanon. Ayun, Lebanon ngayon, hanggang sa makarating ka sa Haifa, na ngayon po ay tinatawag na Caesarea. Panahon ang nagpagawa nun ay si Herodes, ang Herodes na dakila, nagpagawa siya ng port doon para magamit sa paglalakbay papunta sa Mediterranean. Si Apostol Pablo, sa last and final journey niya, bago siya makarating sa Jerusalem, yung Greece to Jerusalem, hindi pa agad siya nakarating sa Jerusalem sapagkat kinakailangan mag-travel muna siya sa isang isla o sa isang lugar na mga kapatid pabalik ng Jerusalem. Kaya nung siya makarating sa isang lugar ng Sidon, ng tinatawag na Tyre, ngayon ay part ng Lebanon, ay dumating sa kanya ang isang propeta na tinatawag sa pangalang Propeta Agabo. Kaya kung nadinig po natin nung araw, yung kwento tungkol kay Propeta Agabo, ang sabi ni Prophet Agabo, isa sa mga disipulo ng ating Panginoon Kristo na mabalitaan si Paul ay naglalakbay papunta sa Jerusalem, pinuntahan niya ngayon si Apostol Pablo at ang sabi ni Propeta Agabo kay Apostol Pablo ay ganito. Sa Gawa 21:10 hanggang 13. At sa pagtira namin doon, ilang araw, kasi nga mula sa Efeso, naglakbay sa Mediterranean, nakarating po sa isang isla na kung tawagin po yung lugar ng malapit sa dagat, na kung tawagin Ptolemaida, na isang maglalakbay na lang, isang araw na lang ang biyahe ng bangka, ng daong, papunta sa Caesarea, na ngayon po ay ang modern day port ng Haifa. Kaya magandang port niya, pinagawa yan ng mga Israeli. Meron silang gawaan ng barko dyan, meron silang magandang port yan. Center of trade yan sa Haifa, sa Israel, sa kasalukuyan. At sa pagtira namin doon, ilang araw ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nagngangalang Agabo. At paglapit sa amin at pagkakuha ng pamikis ni Pablo, nilapitan daw ni propeta Agabo si Pablo, kinuha yung pamikis ni Pablo. At ginapos niya ang kanyang sarili, mga paa at kamay. At sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng lalaking may-ari ng pamikis na ito. At siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hintil. At nang marinig namin ang mga bagay nito, kami at gayon din ang nangaroon doon ay nagsipamanhik sa kanya na huwag nang umahon sa Jerusalem. At nang magkagay, kaya sabi ni Pablo, doon sa bandang taas, nung nasa Efeso pa siya, hindi niyo na ako makikita pa ang aking mukha. Alam niyang hindi na siya makababalik. Alam niyang darating na ang mga katapusan ng panahon ng kanyang pangaral. Sapagkat ang ating mga magulang, may panahon na hindi natin kasama habang panahon yan. Nangyayari po sa tao ay pagpatay ng magulang ay mahal na mahal ko po kayo. Pagkati nung nabubuhay pa yung nanang niya, hindi naman niya talaga mahal. Tata! Pagpatay na, wala na. Pero pag mahal mo, doon pa lang, hindi mo gustong mawala. Ibibigay mo ang lubos na pagmamahal. Kaya si Apostol Pablo, ay ganito po ang nangyari. Na magaging sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso.
Sapagat ako'y nahanda hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Talaga po, papatayin na siya. Ganun po katindi yung tagpo ng pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo. At nang siya'y makarating sa Jerusalem, doon na nga po, siya'y hinuli, nilagyan ng atang, hinapos, tinalian ng paa, at iniharap sa bilangguan, dinala sa bilangguan, at iprosecute by order of the Roman law. Ang kagandahan lang kay Apostol Pablo, como abogado, nag-aaral po ng batas yan eh. Mas maaari ba ikang hampasin at i-prosecute o patayin sa tribunal na ito ang isang Romano? Kasi po, mula nang siya bata pa, ang tatay niya mayaman. Sila po may business. Ang business nila ay pagawaan ng tolda. Galing siya sa angkang may kaya. Jewish people siya, pero Roman citizen sila sapagkat siya ang tinatawag na Saul of Tarsus. Sa Tarso, prominente ang kanilang pamilya para siyang Pilipino, ngunit American citizen. Si Pablo po ay isang Hudyo, ngunit Roman citizen. Maaari ba ikang hatulan sa tribunal na ito ang isang Romano? Kung gayon ka, maghahabol ako kay Caesar. Hindi po siya namatay sa Jerusalem. 2 years po siyang nabilanggo. Nagpapalit-palit ng mga proconsul sa Jerusalem hanggang sa nung huling proconsul, kala ng huling proconsul ay babayaran siya. Nung araw po, uso na yan eh. Beka ang gusto ni kaibigan. 10 putol na pila. Bigay. Labas ka. Hindi po nagbigay si St. Paul. Kaya ang ginawa sa kanya, dinala siya sa Rome. Pinakawalan siya, ginawa siyang como Roman citizen, napailalim siya sa isinatawag na house arrest. Ngunit malaki po ang pagbabago na nangyari sa Jerusalem ng panahong iyon, sapagkat kung matatandaan po natin, within the period of 65 to 70 AD, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Rome. The governance in the Rome, sapagkat nagkaroon po ng digmaang Jewish-Roman War na naging dahilan para yung mga nasa Roma na mga Hudyo ay iprosecute din sa bansa ng Roma ang lahat ng tinatawag na mga Hudyo through by means of conspiration sa tinatawag po na Jewish-Roman War, kung saan ay nagtagumpay po si Vespasian at si Titus na maging Roman Emperor at kanilang nilupig ang mga lahi ng mga Hudyo. Mga kapatid, bakit po natin pinag-uusapan itong kasaysayang ito? Ang kasaysayang pong ito ay nagpapakita ng halaga ng mangaral. Na ang mangaral ang may dala ng susi. Ang may hawak ng susi. Ang susi ay ang pintuan na hindi mabubuksan. Ang mabuting kapalarang nasa iyo hindi mabubuksan kung hindi bubuksan ng mangaral para sa iyo. Siya ang binigyan ng susi na magbubukas ng iyong pikit na isipan para maunawa mo ang halaga ni Jesucristo at halaga ng mangaral sa buhay. Kaya tandaan po natin ang turo sa atin ng ating mga magulang. Sapagkat ang ating mga magulang, hindi lang tatay at nanay nyo. Ang inyong mga magulang, pastor ninyo, magulang din yun sa Panginoon yan. Basahin po natin, 1 Corinto 4:15. Mahalaga ang mangaral, mahalaga ang magulang sapagkat bagaman mayroon kayong 10,000 mga guro kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Magulang o hindi? Sapagkat ang magulang ang siyang nagluwala sa atin. Ang magulang ang siyang nagturo sa atin. Ang magulang ang siyang nangalaga sa atin nung maliit ka pa'y wala kang naiintindihan. Hindi ka makalakad. Nagugutom ka. Pinadedi ka ng nanay at tatay mo. Pagdamag, sumasakit ang tiyan mo. Ikaw ay iyak na iyak sa hindi maintindihan dahilan. Ay hindi mapalagay ang iyong magulang. Hanggang sa ikaw ay unti-unting lumalaki. Ay ginagabayan ka. Binibigyan ka ng pangailangan. Tinutulungan ka sa iyong mga pangailangan sa buhay. Sapagkat siya ay iyong magulang. Sa larangan po ng pananampalataya at Ebanghelyo, ang inyong mga mangaral ay magulang natin sa Panginoon
na ipinanganak kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang mahalaga po sa atin, huwag tayong mahiwalay sa piling ng ating mga leader. Sapagkat ang pagkahiwalay po natin sa piling ng ating mga leader, mga kapatid, nadinig nga po ang isang kasabihan, para ka ikaw pinagsukluban ng langit at ng lupa. Para ikaw na rin ang humukay ng iyong sariling libingan. Mga kapatid, siyang dahilan ng iyong ikamamatay. Sapagkat ang pag-alis mo dito sa kaugnayan nito, ang ibig sabihin, hindi ka nasasambe. Asamba ka ba? Hindi na. Makikinig ka ba sa online? Hindi na. O ano po ang kaugnayan mo sa pananampalataya? Nagsarili ka na ng paraan. Pero hanggang ngayon, narito po tayo. Sabi ni Kristo, kung saan naroon ang dalawa o higit sa aking maalagad, naroon ako sa gitna nila sapagkat may mangaral na nagtuturo, may salita na ipinangaral, may pinagpuputol-putol ng tinapay, ating pagkasama-samahan. Kaya, iwasan po natin na tayo mahiwalay. Basahin po natin sa aklat ng Hebreo 3:12. Ganito po ang nakasulat. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Sakaling meron sa kayo naman sa inyo na isang pusong masama, na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Yan po ang pinakamahirap. Mahiwalay ka sa Diyos na buhay. Sapagkat ang mahiwalay ka sa Diyos na buhay ay kahulugan po nahiwalay ka na sa katotohanan. At ang mahiwalay ka sa katotohanan, ang kahulugan nun ay nalagot na sa iyo mabuting pag-asang sa iyo'y naghihintay. Lalamig na ang dugo mo, lalamig na ang espiritu mo, lalamig na ang lahat sa iyo. Hindi ka na makadarama ng init at alab ng halaga ng pananampalataya at paglilingkod sapagkat kinapos ka na sa salita. Ang salita ay apoy. At gaano po kahalaga ang apoy? Walang malulutong pagkain kung walang apoy. Ang apoy ay isang mahalagang sangkap para makalikha ng isang mabuting bagay. Ang salita ng Diyos ay apoy na siyang luluto sa iyo sa pananampalataya. Kaya pag hindi ka naluto sa pananampalataya, kaya dapat po sa atin maluto tayo. Yung ating mga anak, maluto rin. Hindi ko mo, iglesia ka, anak mo, ganun din. Kaya kinakailangan maintindihan yung learning, maintindihan, pumasok sa isip. Sapagkat yun, ngayon, medyo talagang mahirap ngayon ang magturo. Madali ang magturo, ang mahirap, ang lubos na magtiwala. Sapagkat ang mga bata ngayon, yun nga po nangyayari. 10% na lang ang kanilang motivation sa buhay, pag-aaral. 90%. Ano po tawag doon? Cellphone. 90%. Marami na po nasisira yung kanilang hindi na nakaawit, hindi nakapanalangin. Nakakatulog na sa yung turo ang mahalaga po. Yung turo. May cellphone tayo, may computer tayo. Gamitin natin para sa kapakinabangan. Kaya ang turo po sa atin, iwas ating mahiwalay sa Diyos na buhay. Paano ko mahihiwalay sa Diyos na buhay? Marami akong narinig nahiwalay sa Diyos na buhay nung mahiwalay sa asawa. Hindi na ikaw sasamba. Hindi na sumamba. Di ba si Evan nung araw? Nangyari yun. Nung hindi na sumamba, di tigil na. Akala niya kaya sasamba dahil nga sa asawa. Kaya yung pagkakagalit, iwasan po natin yan. Mga kapatid, mas maganda pa, long distance relationship. Di ba? Sisikita na. Kahit na gabi, cellphone to cellphone na, malayo. Long distance. Cellphone, no? Distansya. Yung distansya natin sa Diyos, yung ating relasyon sa Diyos. Komunikasyon, pananalangin. Komunikasyon po yan. Ang mahalaga, meron tayo yung direct communication. Ang ibig sabihin po kasi ng salitang nahihiwalay, nawala na ng communication. At ang communication, kahit sa pag-aaral sa laman, ang pinakamahalaga, isa sa subject po yan. Na pinag-aaralan, communication skills, di ba? Yung, di ba kabad natin?
yung mabuti, yung kakayahan ng pakikipagtalastasan. Sapagkat ang digmaan ng paghihiwalay ay nagsisimula sa hindi maayos na communication. Pag nag-disrupt ang communication ng isang tao, ng mangaral at tinuturuan, ng magkapatid, ng mag-asawa, ng magmamagulang, na wala ang maayos na communication at disrupted ang communication, pumapasok po ang ibang pag-iisip. Pumapasok ang pusong masama. Pumapasok ang pusong nakapag-iisip ka na hindi mabuti. Kaya po mahalaga ang komunikasyon. Ating komunikasyon sa Diyos, pamagitan ng aral, pananalangin, pag-awit. Wala sa iyo ang aral, sapagkat hindi mo itinanim na malalim sa puso mo, pinakinggan mo na maayos, nadidisrupt ang communication. Kumbaga sa pader, humihina. At pag humina, nasisira, nabibiyak. Mga kapatid. Yan po ang aral na ating pinag-aralan. Mahalaga po na kilalanin natin ang authority. Magulang sa pananampalataya, magulang sa Panginoon. Ang ating kapatid na Jeffrey at Lovely Bernardo ay naghahandog sa Diyos ng hain ng pasalamat sa pagsapit na ika-4 na taong kaarawan ni Brother Kib Marco Bernardo. Alam niyo po ipasalamat. Kasi po tayo, nung ako po hindi pa nagkakaanak, ay 1.5 year na kami nun eh. Sabi ng iba hindi pa kayo nagkakaanak. Hindi pa nga ako dumarating yung kaloob. Yung kaloob na bigay ng Diyos. Sapagkat sa Biblia po, ang anak ay kaloob. The child is a gift from God. Ang anak ay isang kaloob, regalo ng Diyos. Kaya, mula po nun, huwag mo naman yung sa economic aspects of life. Unang po ay walang sariling hanapbuhay. Wala akong trabaho. May profession, jack of all trades. Kung saan maharap. Pwede kong tindera. Pwede kong roomboy. Kasi po ang unang trabaho ko, alam ko, tagalinis ako ng kubete. Ni Mr. Pe. Ang pangalan po naman China si Mr. Pe. Nung sakupin po ni Gregorio Unasan ang Channel 2. At isarado ang Channel 2 at kubkubin nila ang natag na Camelot Hotel. Ilang taon po yung nawalan ng tao. Nung matapos ang Camelot o tapos mutiny nila Unasa. For senator daw po ngayon. Kibombong daw siya ngayon. Balita ako. Kaya nakakaluko yung kandidato. Magkakalaban ngayon, magkakasama. Nabili yan ni Mr. Pe. Tindi po na putik doon sa ginamit na sundalo. Yung pong lobby na yan, hanggang doon sa ballroom na tinatawag, talagang itim na maitim yan. Kami ang luminis dyan. Talagang kuskus din kuskus doon. Sa pag-aakalang, yan ang trabaho mo eh. Yung mga CR dyan, sa malapit sa ABS-CBN yun, talagang namumugalgal yan, nilinis mo ng husto yan. Sa loob ng 4 na buwan, 3 buwan mo, kudkud din kudkud to. Para malinis mo. Pagkat yan ay trabaho. Wala akong pinipiling trabaho. Dumating ang ministry, tuloy pa rin, pero kinakailangan mo na economics. Hanggang sa dumating ang panahon, tumatandaan na si Raysan. Ang kinakailangan ng magtuloy-tuloy at magpatuloy ang lahi ng maglilingkod sa Diyos. Ay sabi ko, it's time. Sapagkat ang pinakamahalagang panahon, commodity na meron ka ay panahon. Ang problema ay nawawala, ang problema ay naaalis, ang problema ay dumarating, ang problema ay nasusolusyonan, ang salapi ay umaalis, ang salapi ay dumarating. Pero yung panahon na meron ka ay hindi na muling magbabalik. Kaya tawag po doon ay survival. Asawa na po kako. Para magkaroon na kayo ng apo. Umiiyak yung nanay ko nun eh. Luha, dami ng luha doon sa palibot ng Nangarap ka ngayon magkaroon ng anak. At mula po noon,
trabaho lang, katulong sa asawa, pero hanggang ngayon, trabaho ka pa rin, mag-iisip ka pa rin, hindi ka titigil. Hanggang hindi mo nagagabayan ang iyong anak. Hanggang sa pinakamahalagang tagpo ng buhay niya. Pinakamahalagang tagpo nga, kapag na Arnold, na pagsisis kay pinakasal mo, maiiyak yung mami niya. Ganun na yun ang pinakamahalagang tagpo. Natutuwa ka na, malulungkot ka. Pag naibigay mo na doon sa Mr. Right na tinatawag, tapos ka na. Hindi pa tapos sa obligasyon dahil sa meron kayong ugnayan pa rin. Tumulong, sumuporta. Yan po ang ng buhay. Ano po ang ibig sabihin? Ang bata pong ito ay pinapangarap ng kanilang mga magulang na maging maayos ang kalusugan. Kanya ikagiginhawa. Kahirap din po magkasakit ngayon. Kaya pare silang nurse, overprotective. Sabi na, overprotective dahil pag nurse ka, galing ka sa ospital, in every detail ng gagawin mo, gusto mo, maayos lahat. Walang maraming tao makakausap. Bago ka pumasok sa kwarto, maliligo ka na sa labas. Ganyan po ang routine ng ating mga kapatid. Dahil sa nurse ka, sapagkat pag nagkasakit, ang isa sa mahal sa buhay mo, napakamahal ng gastos at life-threatening sapagkat hanggang ngayon, ang ating pong mga kabataang edad na 4 na taong gulang hanggang 11, ino-order na po ng gobyernong magpa-shot na, magpa-vaccine na. Isisara lang hindi pwedeng vaksinan. Bakit? Pag binaksin mo yan, mamumula yan. Tutubuan ng yan. Kaya hindi siya pwedeng magpa-vaccine. Pero iba natin mga kapatid na vaccine na. Ganyan po ang kalagayan. Kaya lahat ng bagay gagawin mo para sa anak mo. Mag-iisip ka ng paraan. Kasi po, kahit ilan lang kayo, magugol din eh. Kaya iniisip ng mga magulang ang paraan para lalo nila mapag-igi. Ang ibig sabihin, ginagawa niyo lahat para sa kapakanan ng inyong anak. Manatili na merong gumagabay. Merong maayos na pangangalaga. Merong nagsasakripisyo. Sabi ko nga sa asawa ko, tumigil na sa palengke. Ililipat ni Mayor sa Solidad yan eh. Pero nang nabiling lupa kay Puyat eh. Hindi lang siguro tinutuloy pa. Nahihiya pa yun. Alam ko meron nang nabilis ang munisipyo dyan, pagilipatan. Magkano kakobenta natin? Ito ako hindi makakabuhay ng pamilya yan. Kaya ako muna babalik sa Poso Negro. Ako muna babalik sa kaya medyo maitim po kami. Medyo bugbog sarados sa travel dahil kinakailangan mo para sa anak mo. May isa kang anak, ang katumbas na may 12. 12 sa gastos. 12 sa pagkilos. Ayoko nga dito sa Besia. Ano mo gusto? Gusto ko po ikay sa Maynila. Hindi ako sa Maynila. Kaya isabihin po talagang susuportahan mo. Iisipin mo yung ikabubuti ng iyong anak. Ang magulang po'y gabay na siyang pangalagaan natin hanggang sa siya madala natin doon sa pinakamahalagang bagay ng pagkatagumpay. Sabi ko, kahit bungi, kahit maitim, kahit hindi maganda, basta't maganda ang kalooban at paglilingkuran ng Diyos mo, okay na sa akin yan. Ang gusto pa ata, brother, anak ng mayaman. Kinagiti si Siski. Mukhang may alam doon sa mga pisan niya. Kasi sabi na sa ako, meron yung nililigawan yan. Sa isang araw nga, tanong kayo yung mga pinisan. At talagang mahalaman ko, nagilihim sa akin. Ganyan po tayo, mga kapatid, yung kinakailangan, ang ating pamilya, magkakaibigan tayo. Magkakaibigan tayo sapagkat sabi ni Kristo, hindi ko na kayo alipin, kundi kayo kaibigan. Tayong lahat ay magkakaibigan. Ang magkakaibigan, magkasama sa lahat ng panahon. Bagamat sa buhay nito may pressures yan. Yung pressure ng babae nagkatrabaho, lalaki ang nasa bahay, house husband, may pressure din yan. Hindi lang nakikita na iba yan. Then, ganyan po, kinakailangan balansehin natin. Balansehin din ng pamumuhay. Yung career path, hindi tawag na maneuvering of life. Mahalaga po yan. Meron po kasing maneuvering
na umaatas ka, nananalo ka. Yan yung minsan tinuturo ko doon sa iba nating mga kapatid na minsan na namumblema sa buhay, ito ka gawin. Money over mo, paatras. Habang umaatras ka, nananalo ka. Mabababa mo ang cost mo, mabababa mo ang risk mo, mabababa mo ang galaw mo, pero yun din ang effect. Mga kapatid. Kaya ang ating mga kapatid na sina kapatid na Jeffrey, Lovely Bernardo, 4 na taong kaarawan. Ni Brad Kip, Marco, Bernardo ay naghahandog ng hain ng pasalamat. Actually po, hindi asawa ko nagpagamot. Ako ang nagpagamot. Nakita sa science na bagsak ang buhay ng iyong dugo. Sabi na abang, yun mo na to eh. Kahit na may edad sa 7 years, ako yung nagpa-check. Nung makita, sabi nung pinakamahusay na doktor na, ang pinuntahan ko, hindi ka ikaw makakabuo. 5% lang ang buhay ng iyong dugo. Hindi ko ako namana natin. Yung kanyang dugo ay 105%. Sa akin, 5% lang. Dahil nga po doon sa work, ano mo, yung sa pagkilos mo, umaari genetics mo. Yan po ang nangyari. Kaya, dumating ang panahon, dumating yung kaloob, talagang may pagkapasalamat po. Pinagpasalamat niya noong unang taon. Ang malaki-laking handaan niya pagdating na ikapitong taon, di ba? Yun na yung unang taon, at habilid, o ikapitong taon, dalasan po, yun ang nangyari. Pero depende rin sa ating mga kapatid. Hanggang dito po, at sa bisa ng karapatan, na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga ngaralang kinakasangkapan, tanggapin po ninyo ang basbas ng kanyang kapala. Palain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Liwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Lingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Mga kapatid, tayo po sama-sama. Tumindig at tayo po'y mananalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali pong ito, dakilang Ama, matapos na aming mapag-aralan ang gintong butil ng iyong mga katotohanan. Loobin ko, Panginoon, naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso. Aming pumalakaran, aming pumay sa kabuhayan, habang pinautang mo po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa karapatan na ipinagkalo po sa bawat iya sa amin hanggang sa mga sandali pong ito ay nagagampanan po namin ang mahalagang bahagi ng aming mga tungkuling paglilingkod sa iyo. Ariin mo po na ito'y nakararating sa iyong banal na kaitaasan, magsilbing katunayan. Kung bagatin ng araw ay amin ang pumanahin ng iyong pangakong buhay na wala hanggan. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na buhay at tunay. Nasa anong paraan ay walang makapaghihiwalay ng aming dakilang pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Ngunit kung wala ang iyong mga mangaral sa magitan ng aming Panginoon Kristo, ay paano na kami magkapatuloy? Kung kaya nakiusap kami na tulungan mo po ang iyong mga kinakasangkapang mga mangaral mula sa kanilang kalusugan, karunungan at kaalaman at kalakasan na nagmumula sa ipatuloy mong ipagkaloob upang kami naman nakabilang sa iyong munting bayan na tinatawag sa huling kapanahonang ito ay makapagpapatuloy sa anumang sitwasyon ng aming kalagayan, ay maihatid namin ang balita ng mabubuting balita ng iyong pagliligtas sa amin at sa iyong mga nag-aantabay ng iyong pagkalinga. Mula po rito'y manatili kami sa liwanag ng buhay. Patuloy kami makapaglingkod sa iyo habang kami may pinautang mo po ng buhay at mga kalakasan. Dakilang Ama, narito po ang iyong mga alipin naghahain ng pasalamat sa pagsapit na ika-4 na taong kaarawan ng kapatid na Kib Marco Bernardo, ang aming kapatid na Jeffrey at kapatid na Lovely Bernardo. Inaalala po nila ang kaloob na nagmumula sa iyo, ang biyaya ng pagkakaroon ng supling na magiging sandigan ng kanilang pagmamahal at pagsasama-sama. Tulungan po sila na manatili ang kapayapaan at ang katiwasayan at ang kaginhawahan ng kanilang buhay at paglilingkod, upang kung magkagayon ay manatiling mga anak mo na sa titining makapaghahain ng hain ng pasalamat siyang hinahanap mo po sa aming mga buhay. Paasa po kami na ang iyong pagkapala, madalang bendisyon iginawad po sa amin at sa iyong mga alipin naghahain ng pasalamat. At sa batang ito, napalakihin po na may banal na takot sa liwanag ng iyong mga aral.
ang lahat ng hinihiling po namin. Sa tanging pangalan po lamang at karapatan ng bugtong po anak, si Yesu Kristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Narito kami na iyong alipin at nagtitisa sa iyong piling. Dalangin, awit ay inihain, sana ay malapagin. Nananahandog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyon ng bayan ng aloob. Handog ako sa Espiritu ay tungkulin ang lingkod ni Kristo upang ipahaya ang Ebanghelyo ng kanyang ministeryo. Nalahandog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyon ng bayan ng kaloob. Mga kapatid, sama-sama tumindig. Panginoon aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat at taglay po sa aking mga kamay ang naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Gawin po sa ating magamit lamang po ng pangasin at nalaganap at po makatawag po po Panginoon ng mga lalaki po kahit ukit at ang Panginoon aming Diyos na at po wala ang salapin ito, hindi ang lakayan ng handog ng mga anak mo. Pinaging isang masarap na natulugod sa talagang kapalala sa lahat ng aming mga buhay po ang katatapat tawagin sa mga buhay. Amen. Wala ng Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Hindi ko na makalimutan ang dalangin sa iyo pag iyong mga anak na kinakasangkapan sa takilang gawain ito. May pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, na mapagkakapunta sa kanilang po ng banal na kalooban upang ang mga bahagi po ito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkuling niyata po sa aming mga buhay. Hiling at sasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming pangalan. Amen. Doxologia, mga kapatid. Espiritu dia banal patnubay sa kahigayon. At ngayon, nabisa ng karapatan, pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga mangaral, naway tanggapin natin ang wala hanggang pag-ibig ng samang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig,
at ang paglakip ng kanyang banal na Espiritu ay maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailanman. Amen.